Amara, gising. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sagot niya kay Gargial. Short for Guardian Angel. Akala ko talaga totoo na. Buti panaginip lang ang lahat. Nasabi niya sa kanyang sarili pagkatapos niya magising sa pagkakatulog. Kaya bumangon na siya sa kanyang pagkakahiga at nagsimula na mag-asikaso ng kanyang maluluto dahil late na rin siyang nagising. Tama lang naman dahil wala siyang pasok ng araw na yun. At nang matapos ang kanyang pagluluto ay kumain na rin siya. Dahil asikasuhin naman niya yung mga damit na nilabhan niya kahapon dahil siguradong tuyo na ang mga ito. Nagtungo na siya sa kwartong kanyang inuupahan sa isang bahay sa ibang bansa kung saan siya nagtatrabaho. Sinimulan na niyang kunin sa hanger ang mga damit at inilagay na ito sa higaan para matiklop. Kinuha naman niya ang mga pantalon na uniforme nila sa trabaho at inayos ang mga bulsa na nakalabas nang may napansin siya sa bulsa ng dalawa niyang pantalon. Si Amara ay nagtatrabaho sa isang convenience store na halos katulad ng 7-Eleven dito sa atin sa Pilipinas. Ang pinagkaiba lang ay mas malawak ito at pagmamay-ari ng isang malaking kumpanya na nabibilang sa industriya ng langis. Nagtaka si Amara sa nakuha niya sa kanyang bulsa at napaisip. Inalala ang mga nangyari nung siya ay naglaba. Siniguro niyang malinis ang washing machine bago niya ito gamitin. At wala naman siyang kasama sa bahay na nagtatrabaho sa poultry. Pero bakit nagkaroon ng puting balahibo ng ibon o manok ang kanyang bulsa? Nang maalala niya bigla ang kanyang panaginip kagabi, habang siya ay nakahiga at mahimbing ang pagkakatulog, ay tila unti-unti siyang nagigising. Dumilat ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang paligid, pero ito ay nasisinagan lang ng kaunting liwanag para makita niya ang paligid na malapit lang sa kanya. Gusto sana niyang tumayo para kumuha ng tubig, pero laking pagtataka niya nang di siya makagalaw. Ang buong katawan niya ay walang lakas para kumilos at tanging mga mata lang niya ang kaya niyang paggalawin. Nang magsimula niyang mapansin ang mga maliliit na anino na lakad ng lakad sa kanyang paanan. Ano to? Ano yan? Tanong niya sa kanyang isip dahil pati ang mga labi niya ay hindi niya maigalaw. Ang mga maliliit na anino ay unti-unting nagbabago ng itsura at mas nagiging nakakatakot. Kaya naman binalot ng kilabot ang kanyang katawan. Sa kanyang nasaksihan habang ang mga maliliit na anino ay nadadagdagan hanggang sa umusbong sa kanyang harapan ang isang malaking itim na imahe na may nakakatakot na figura. Tila nakapatong siya sa katawan ni Amara at nakahawak sa magkabilang braso ni Amara para hindi siya lalo makagalaw. Nakikita niya ang pagngisi ng anino dahil nagkakaroon ng silaw ng liwanag sa parting mukha ng anino na nakatapat rin sa kanyang mukha. Kahit anong lakas ng gusto niyang sigaw para humingi ng tulong ay hindi niya magawa dahil wala siyang lakas para gawin yun. Kahit anong pagpipilit niyang makakilos ay wala rin siyang magawa. Nakakaramdam siya ng pagod sa bawat pagpipilit niyang makawala habang unti-unting binabalot ng takot ang kanyang buong katawan. Napakiramdam niya na kung hindi niya ilaban ang kanyang katawan ay kamamatay niya. Nararamdaman na niya na umaabot sa kanyang leeg ang takot na iyon dahil ramdam niyang nanginginig na maging ang kanyang ulo na hindi na niya kayang makontrol, na tila may ibang gumagawa ng sakit hanggang sa di na niya makaya
at sinuko niya ang kanyang sarili. Pero hindi sa aninong bumabalot sa kanya, kundi sa Diyos na lumikha. Nagsimula siyang magdasal, Our Father, who art in. Sa mga sandaling yan, ay nahihirapan siyang ituloy ang kanyang pananalangin na tila may kakaibang puwersa na pumipigil sa kanya para ituloy ang kanyang mga sasabihin. Pero hindi siya sumuko at inilaban niya ang kanyang panalangin kahit na putol-putol at hindi na ito magkakasunod hanggang sa mabigkas niya ang salitang, Lord, tulong, at nagsimulang tumulo ang kanyang luha at unti-unting lumuwag ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng aninong yun. Nagising na ang kanyang diwa na hindi na malayan na nagdilat siya ng kanyang mga mata dahil kung ano yung nakita niya sa lugar ng kanyang panaginip ay yun rin ang nakita niya nang nagising ang kanyang diwa. Tila ba ay natulog siyang dilat ang mga mata. Ilang segundo lang at naramdaman na niya. Hinihila siya sa pagkakatulog. Pinilit niyang magising pero nadala na naman siya sa kanyang panaginip. At nagpatuloy lang ito at nang tila magsisimula na naman lumabas ang mga anino ay nagdasal na siya ulit. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nahirapan. Ilang sandali pa at tuluyan na silang naglaho at nagawa na rin niyang maigalaw ang kanyang katawan. Nagising siya muli at namalayan na basa ang kanyang mga mata at dala niya ang pagod na pakiramdam sa kanyang paggising. Nanunuyo ang kanyang lalamunan kaya bumangon na siya para uminom ng tubig at naupo muna para pigilan ang sarili na makatulog muli. Makaraan ng isang oras at kalmado na ang kanyang pakiramdam ay natulog na siyang muli.